Magandang gabi po, mga kapatid. Ako nga pala si Jeanette S. Dunggon mula dito sa Bacolod City. Pero talagang pinanganak at lumaki po ako sa Marikina City. Meron po kaming 3 anak. Ang panganay namin, lalaki, ang edad niya 21. Sumunod yung babae, 15, tapos babae uli, 8 years old. Ako pala si Eduardo Dunggon, taga Bacolod City, Negros Occidental. Batiin ko muna magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Pinabati nga pala namin yung mga taga-BM Church sa Takuling, Bacolod City. Ako po ay mula sa pamilya ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng F. Manalo, Rizal, sa Marikina City. Lumaki po ako na buong kapaligiran ko, puro po mga iglesia. Kasi lahat po kami magkakapatid ay mga handog sa iglesia, kaya lumaki po kami na may tungkulin. Ako po ay dating mga awit sa pagsamba ng kabataan, at nung ako ay nabautismuhan, naging kalihim ng lokal. Kasama ako ng ministro o kaya ng manggagawa, kasi naging kalihim din ako ng mga manggagawa kapag merong mga doktrina. At nung ako po ay nakapag-asawa, lumipat po kami dito sa lokal ng Bata Subdivision sa Bacolod City. Dito naman po sa Bacolod City, ako po ay naging diakonesa. Kasama po yung mga anak ko, sila po ay mga awit. Actually po, nung nakakaraang taon, ako po ay isang Buklod District Officer. At sa totoo lang po, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa po kami tiwalag sa iglesia. Kasi ako po ay nabautismuhan lamang noong February. February lang po ako nabautismuhan, last week ng February. Tapos, dahil naawa na po kami sa diakone, sa yung nagsisiyasat dito every week, na hindi na po kami nakakasamba, kaya gumawa po kami ng salaysay na tumitiwalag na po kami sa iglesia, sapagkat kami ay umanib na sa Seventh-day Adventist. Pero hanggang sa kasalukuyan po, wala pa po itong desisyon mula sa pamamahala. Actually, nung nakakaraang linggo, nung nandun po kami sa MBC, pumunta po dito yung ministro para kami ay kausapin sana. Kaya lang po, hindi nagkaroon ng pagkakataon. Pero hinahangad pa rin po nila na makausap kami at magkaroon ng final na desisyon. Kasi isang buo po kaming sambahayan mula sa aming mag-asawa hanggang sa aming mga anak. At kami po ay may masiglang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. At yun nga po, pinagtataka nila bakit bigla-bigla hindi na kami nakapagsanta sena nung nakaraan. Tapos tuluyan na po kaming hindi na sumasamba. At dahil nga po na tumatagal na rin, dahil dun sa diakonesa na kaya gumawa na po kami ng sulat na yun nga po, na tumitiwalag na kami sa Iglesia ni Cristo. Kasi wala naman po kasing rason para kami ay itiwalag, dahil wala po kaming mga kaso na magiging rason ng aming pagkakatiwalag. Kaya iyon na lang po yung ginawa namin, nang sa ganon magkaroon po kami ng kalayaan sa pagsamba doon sa gusto namin na piliin. At ito na nga po ang Seventh-day Adventist. Minamaster ko na yung depensa sa doktrina. Yung libro na binili ko sa'yo, binabasa ko na siya, iniintindi ko nang sa ganun, if ever na may tatanungin ako sa kanya, tapos sinasagot na nung libro na binili ko sa MBC, parang yung mga gusto kong masagot na katanungan, nandun na siya. Kumbaga, andun pa kasi kami sa sa learning process
Hindi pa naman, syempre, ilang buwan pa lang from February, March, April, May, June. So, 4 na buwan pa lang. So, nandun pa kami sa learning stage. Tapos, nag-observe pa rin sa mga bagay-bagay na nakikita namin sa mga elders, mga kasamahan namin sa simbahan. Ayun, kaya basa-basa, pag-aralan. Kaya, lagi kami nanonood ng Jesus is Coming at saka itong programa nyo sa YouTube. Ayan. Para dagdag kaalaman sa aming dalawang mag-asawa na sa ganun, mas tumatag yung pananampalataya na merong kami ngayon. Sa crusade po. Sa crusade ni Pastor Smith. Doon sa may Negros Conference. Ay, na-invite kayo? Sa kapanonood ko, nakita ko yung katotohanan na sinasabi niya dun sa Yolanda ba. Yung lahat ng sa Yolanda ba, kasalanan ba ng Diyos yun? Oo. Doon sa aral niya, doon ko na-open na, ay, ang ganda pala nito ng kwento. Kaya umupo ako dun sa may harapan. Doon na, nagsunod-sunod na natapos ko talaga ang episode na sa crusade na 1 week. Doon ko na pag-isipan na magpabaptize. Nung nagpabaptize ako doon, hindi na tuloy. Kasi ang dami talagang binaptize doon na as in, ang dami. As in, mga more than 1,500 yata ang binaptize doon sa may SIPA. Sa may Central Philippines Adventist College doon sa may Molsha. Kaya noon, nag-decide naman ako doon kay Pastor Galanza na president namin doon. Hanggang ngayon doon sa may NOC, Negros Conference. Nga, Senior Edward, nanap ako na nasaan ka nung mag-baptize? Ko, Pastor, wala ka doon na dapat ikaw mag-baptize sa akin. Kaya sumama ako sa kanya na pumunta doon sa may Mao, sa crusade niya rin. Yun doon ka nakikita na kung tao lang talaga ang susundin mo, wala ka talagang mapuntahan. Kaya nag-decide talaga ako na mag-Adventist talaga. Kasi ang sa aral ni Pastor Galanza doon, ang ganda talaga ng aral niya. Nung pabaptize na, ako lang mag-isa nakatayo. Bargomir. Yung iba hindi talaga. Binigyan talaga ako ng Bible na English. Ilonggo version. Doon ko nakita na konti-unti yung aral na Kasi yung Ilonggo namin doon na may guide sa likod. Yung parang may guide ba? May guide sa likuran. Bible study guide. May guide. Kaya pag 2 o'clock, pag umaga na, ano ginagawa mo dyan? Baliw ka niyan. Basa ka ng basa ng Bibay. Yun yung sinasabi niya sa akin. Yung palaging mga sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo, huwag kang mag-ano dyan kasi mababaliw ka niyan. Yung makinig ka na lang. Doon ko nakikita yung sa Mateo, kay Lucas, yung mga sunod-sunod na kay Daniel, na mga aral. Ang ganda. Sundan mo doon sa hanggang sa dulo. Makikita mo doon na ang sa Isaiah 66, nakikita mo, nababasa mo talaga ang Doon, nasama ko naman siya sa crusade. Unti-unti. Yun. Para nahiya pa kasi iglesia tayo daw. So, nung huli na nalaman niya na, nabaptize ka na pala, nagalit. Hindi. Nagalit sa akin. Masamba ako sa Sabado doon sa may, Seventh Adventist. Pagkahapon, sumasamba ako sa iglesia. Parang pakisama na rin. Hanggang naakay ko siya sa loob ng Seventh Adventist talaga, nga pangaral talaga. As in, na salamat doon sa may, sa spirito, nga guide niya ko na doon sa aking, pananampalataya. Kasi sabi doon ni Pastor, manalangin ka bago ka magbasa ng Biblia. Kasi para mag-guide ka ng Panginoon. Never kami nagbasa ng Biblia kasi mababaliw ka. Yung, bakit nagbabasa kayo? Yun ang sa isipan namin na as in talagang hindi mo, kung hindi mo intindihan na ganun pa, ang ganda pala na ng Biblia, pagbasahin mo, tuloy-tuloy talaga. Kasi nung nalaman ko na binautismohan na siya, parang sinasabi niya sa akin, sumama daw ako sa pagsamba. Tapos, merong kapatid doon, si Brad McCoy. Sabi niya,
magpa-picture yung mga mga newly baptized, mga member. Tapos tumayo siya. Sabi ko, nabaptismohan ka pa. Sabi mo sa akin. Kasi pumunta ako ng Manila, December Nung pagbalik ko, doon na pala siya na bautismuhan, doon sa Maaw. So parang nagkakaroon kami ng deal na sasamba siya, tapos sasamahan ko siya sa Adventist. Yung mga ganun bagay. Pero actually, Brad, ang nagpa-change talaga sa akin, sa akin, kasi yung changes ng husband ko is 365 degrees. Amen. Paanong 365? Kasi for 21 years niya sa Iglesia ni Cristo, kahit Iglesia siya ni Cristo, umiinom siya ng alak. Tapos, minsan madaling araw na siyang umuwi. May batada. Yung mga ganun bagay. Wow. Pero nung tinanggap niya yung banal na Espiritu Santo, nung bautismoan siya, sabi niya, kasabay nung bautismo ko, parang, alam mo yun, parang, na siya, parang, naiwan na sa tubig. Lahat ng mga, alam niya yung maling bagay na ginawa niya. From that day, hindi na siya tumikim ng alak. At nakita mo yung changes sa pagsasalita, sa gawa, sa desisyon sa pamilya, pakikisama sa tao, at saka doon sa bisyo. Kasi before, parang nakailang taong panata na ako na sana magkaroon siya ng pagbabago, ganito, ng ganyan para sa family namin. Pero wala parang nauubos na lahat ng nung nasasaid na yung buha mo, yung mga ganung bagay, pag nagpapasaway. Sabi ko, parang, naman ako, parang devoted naman ako, mananampalataya naman ako, parang hindi ko deserve na magkaroon ng ganung klase ng katuwang. Kaya mula nung nag-Adventist siya, nakita ko na changes, which is hindi ko nakita ng pagbabago sa kanya. Doon ko siya sinamahan na, sige, pag-aralan natin, gano'n. Sige, natin, unti-unti, crusade. Tapos, every night na panonood sa YouTube, tapos pagbabasa ng Biblia. Pero, pag nagbabasa kami ng Biblia, nag-o-oppose ako. Kasi manonood din ako sa YouTube ng topic sa Iglesia ni Cristo. Tapos sabi ko, halimbawa, yung sa pagkain ng baboy. Merong doktrina ng Iglesia ni Cristo na ganito, nilinis na yan, ganyan. Isasend ko sa kanya, bibigay ko sa kanya sa messenger. Tapos siya naman, ang gagawin niya, kukontakin niya yung mga elders dun sa BM Church na ganito, ganyan. Tapos bibigyan naman siya ng mga talata ng Biblia na ipapaliwanag niya sa akin. Okay. Diba? Parang kailangan i-convince mo ko na, or else, hindi ako maniniwala sa iyo, diba? So, ako naman, ang ginagawa ko ngayon, counterpart, kinukonvince ko rin yung sarili ko na kailangan, kaya libro, basa, nang sa ganun, kasi ang hirap kasi sa Iglesia ni Cristo kasi, yun nga, sabi niya, hindi kami encouraged na magbasa ng Biblia kasi nga, hindi naman kami mga nag-aaral ng theology, mga ganyang bagay. So that is why nasa learning stage pa at siya na rin yung unang dahilan kung bakit ako nag-Adventist. Sa iglesia, yung paglalasing. Actually, almost every time sa pagsamba, sinasabihan na umiwas sa mga inumin na nakakalasing. Tapos mga bisyo, yan. Sinasabi yan. Kaya lang, hindi kasi ganun ang sabihin natin strict implementation na bawal talaga. O sabihin na natin na parang wala sa puso nila yung pagtigil dun sa mga ganung bisyo. Unlike sa Adventist, kahit yung mga kasamahan namin sa simbahan, wala kang makakatabi doon na amoy sigarilyo. Hate na hate ko pa naman yung naninigarilyo. Tapos wala kang makikita doon, wala kang makakatabi na oras ng pagsamba, hininga nila, amoy alak. Kasi sa iglesia, sumasamba ng umaga, 5:45 ng umaga. Pero paghinga niyan, amoy alak, di ba? Mga ganung bagay. Talagang yun yung isa na... 2023, na-baptize po ako doon. 23? 23. September 23. September 2023, na-baptize po ako.
Doon sa may Maaw. Tapos si sister naman, February. February po. February. Oo. So, ngayon, ko sa... ngayon, very fortunate kami. Kasi nandun kami sa BM Church. Kung saan, yung sa BM, yung mga nakasama namin doon na tao, elders, very supportive sila. Tapos, hindi sila yung tipo ng tao na pakitang tao. Makikita mo talaga yung ugali nilang totoo. Pero, yung ugali nilang totoo, makikita mo din doon yung pagiging sincere nila, na parang, nandun sila. Kasi masaya dun sa namin masaya dun sa church namin Oo. Nung binabtize ako, alam mo yung buong simbahan, bumalik dun sa NOC para ka-i-cheer, para ka-i-congratulate. Na, alam mo yung parang first time mo na feel na, ay, ganun ba ako ka-welcome sa inyo, ganun. Na, hindi ko na-expect na, tapos, balik tayo sa BM, balik na naman kami dun sa simbahan. Dyan na tayong magsa-sundown, no? Alam mo yung pinaglutuan ka na lang, di ba nagluto nun, pinaglutuan ka ng ganito, ng ganyan. Sabi ko, parang, kasi minsan kasi, it's the people around you na nagpabakod mo. Parang siya, kasi ginawa niya yung simbahan ng BM. Siya yung gumawa nun, kasi sira na yung BM, siya yung gumawa. Tapos, yung mga tao doon, ina-appreciate yung gawa niya kasi in a small amount, napaganda niya yung simbahan. Na actually, wala nga siyang kinita doon, parang everyday lang na sa sweldo. Pero sabi niya, okay lang yan, ma. Para naman sa simbahan. Sabi ko, hindi naman iglesia yan simbahan yan ng Adventist. Isa lang naman yung Diyos sa sinasamba nating lahat yung ganung bagay. Tapos sabi niya, kamusta naman doon? Mayroong kapatid na magluluto ng ganito, na siya ang nakatoka. Tapos nung natapos yung simbahan, pinapunta sila doon, in-invite sila. Kasi nga, ni-welcome sila. So sabi ko nga gano'n, nung nagkaroon ako ng personal ministry or nag-testimony ako doon, pinagpapasalamat ko talaga na nandun kami sa BM Church. Siguro, isa sila sa big factor na bakit ako ganun kaagad na-encourage. Kasi nga yung kapatiran dun sa loob ng BM, solid. Pero ang lalisanay, grabe. Alam mo yung parang alam mo hawak na ng tabak mag-aaway na Pero hindi. Pero pagdating ng Sabado, parang walang nangyari. Talagang lalisanay lang na for growth, personal growth, or para maibigay yung sarili na opinion. Pero dahil dun sa mga tao na yun, na mas nagiging matatag ka. Tapos sila rin yung mga tao na doon namin na-experience na nung Holy Week, pumunta kami ng Dumaguete, sa Darwin. Tapos kapag Saturday sundown, nagsa-sundown kami sa Baywalk, o kaya naman binibisita namin yung ibang mga kapatid na may karamdaman. Tapos yung elders namin, si Brad Ray, si Brad Boy, na nakita mo rin yung pagbabago sa buhay nila, 'di ba? Lalong-lalo na si Brad Boy, 'di ba? 365 degrees din yung changes sa kanya. Pero dati na siyang Adventist. Pero may mga pangyayari sa buhay na doon pa lang mag-o-open na tatanggapin mo yung Diyos ng buong buo. So dahil sa mga tao na yun, si Sis Marilu, si Brad Romel, 'di ba? Parang sasabihin mo na dito ako magstay at gusto kong makita yung sarili ko, kasama ko yung pamilya ko, na magsasamba sa iisang Diyos na kinikilala. Ganun. Kaya I love BM Church sa Takuling. Amen. Unang-una po siguro yung yung Sabat. Kasi ang iglesia kasi Thursday, minsan Wednesday, Saturday, minsan Sunday. So parang hindi ino-observe yung yung Sabat. Pero yung sa namin, sa pagbabasa ng Biblia, unang 10 utos pa lang ng Diyos na inano kay Moises, kaapat is, 'di ba, ipangili ng araw ng Sabat. Sabi ko, nandiyan na, tapos nung panonood ko nung The Chosen sa Netflix, makikita natin doon na
ang Panginoon Jesucristo dun sa movie na yun. Nag-observe siya ng Sabat, na kung titingnan natin, kasi nung nakakaraan, dumalo kami ng Sabat na seminar kung paano siya isagawa. Kung titingnan natin kung paano isagawa ang Sabat, Friday night, yung mga program na nakalaan doon, makikita mo siya very holy kasi yung family mo, kung pinagtitibay niya kung talagang isasagawa mo yung panahon ni Kristo, kung paano itanda ang Sabat. O sabi ko, dapat pa lang Friday night especially yan, na pagluluto mo yung mga anak mo, ganito, ganyan, tapos magkakaroon kayo ng prayer, tapos pagdating ng Sunday, didiretso kayo sa simbahan, from morning, hanggang sundown, magkakasama kayo. Tapos, di ba, alam mo yung sa iglesia kasi, 2 oras na pagsamba, parang nililiyaban na yung yung puwet mo na umuwi ka na. Pero sabi ko, bakit pagdating dito sa Adventist, halos buong Sabado ko kinain na. Hindi na ako nakapag-garden, parang okay lang kasi doon mo mapipil na ang Saturday, holy yan para sa Diyos yan. Bigyan natin sa Kanya ibang araw. Yun po. Yung unang-una po doon, yung sa Sabat, at saka yun sa pagkain. Kasi before, di ba, parang lahat pwede mo kainin kasi lahat nilinis na. Kaya lang sabi ko, nung nagbabasa na kami ng Biblia, hindi pala. Ang nilinis pala sa Biblia, yung tao, hindi ang pagkain. Yung pagkain. So yung yun po, na ang laki-laki ng pagkakaiba. Kasi pinagbabawal lang po sa iglesia ay ang pagkain ng dugo, at saka po yung mga hayop na pinikti o yung mga hayop na hindi lumabas ang dugo. Aside from that, okay na po lahat kainin. Pero kung pag-aanoan natin yung Biblia, hindi pala pwede. Tapos yung yung pamangkin niya, yung kapatid niya, ino-orienta rin namin, unti-unti namin, binabahagi namin sa kanya yung mga nalalaman namin sa Adventist. Sinendan niya ako ng reply na galing dun sa online sa Iglesia ni Cristo, which is yun din yung sinend ko sa kanya before. Tapos sabi kong ganun, putol kasi, dito rin namin nalaman kung paano magbasa ng Biblia, na pag nagbasa ka pala ng Biblia, ayon na din sa depensa, sa doktrina, huwag mo siyang babasahin literally na sa isang talata na yan o verse na yan. Dapat pag-aaralan mo rin kung para kanino yan sulat na yan, tapos yung context yung nilalaman niya. So, basahin mo dun sa puno hanggang sa dulo para ganap mong maintindihan. Kasi pag yung part na yan, ang binasa mo lang, parang maliligaw ka na ito na kagad yung interpretation mo. Pero kung pagtutuunan mo, katulad yung sa depensa at doktrina, nakalagay doon, parang malinaw na yung may, halimbawa sa pagkain, sa Griego, yung salitang merkado, di ba? Kumbaga masyadong mabusisi na pag-aralan, hindi yung kagad isang talata, ito na yung interpretasyon mo. Kasi nagiging ganun sa iglesia Parang kukuha ng part ng talata ng Bible, magkakaroon ng sariling explanation. Tapos kukuha naman ng panibago, idudugtong. So, tapos the way pa na magbasa sila, may conviction, may intonation, may high and may low. Kaya sa ikaw na nakikinig, ina-assume mo na totoo yung naririnig mo. Pero kung ikaw magsisiyasat, doon mo malalaman, ay, may mali. So, yun po. Unang-unahin ko po muna doon sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Pagpaumanhin po ninyo, hindi man po maganda sa pakiramdam, pandinig, yung testimony po namin, hinihingi po namin ang respeto ninyo. Kasi po especially kasi hindi pa alam ng family ko sa Marikina na Seventh-day Adventist na ako. At alam ko na una-una silang masasaktan sa naging desisyon ko. Ganon din yung mga kasama namin dito sa Bacolod City, especially may mga tungkulin na bigla na lang akong nawala, bigla na lang akong hindi sumamba. Pero yun nga po, respeto lang po
sana po igalang po natin kung nasaan po kami ngayon at kung paano po, in fairness naman po sa iglesia, hindi naman po kami dinala nito sa masamang bagay. For simula pagkabata, 42 na po ako ngayon, so for 41 years nasa iglesia po ako at siguro kung hindi ako iglesia ni Cristo, hindi ako ganun kadali na magiging Adventist. Kasi nga, mahigpit din siyang sa iglesia eh. Yun na yun, naging training ground namin na nasa iglesia kami ni Cristo. Kaya, sabihin na natin, mas naging madali yung pagtanggap namin ng doktrina sa Seventh-day Adventist. Pinagpapasalamat po namin yung mga kasamahan namin sa BM Church. Maraming salamat sa suporta ninyo, sa warm welcome, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. Una-una, shout out kay Brad Boy, kay Brad Ray, kay Makoy, Tupas, family. Marami po sila, Sis Marilo Alconga. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po kami at merong Wanilio family. Meron pong programa na katulad ng pag-aralan natin kasi dito po natin kung halimbawa po nagsasaliksik ka ng mga bagay tungkol sa Biblia, malaki pong tulong na manood tayo ng pag-aralan natin kasi po yung yung pagtalakay po nila is tanong-sagot. Kaya, ganun din po sa Jesus is coming, di ba? Yes. Oo, naman yun, medyo doon mo makikita yung mga sa sulat ni Daniel, yan, di ba? Mga propeta, maiintindihan. At sa mga kapatid po na nanonood ngayon sa kasalukuyan, hindi po humihingi ng patawad sa inyo. Humihingi lang po ako ng respeto. Ulit-ulitin po, wag lang po tayong maging close-minded sa ating maririnig at hinihikayat po kayo na magbasa ng Biblia na kung magbasa ng Biblia nang sa ganoon, sabay-sabay po tayong umunlad ang ating kaalaman sa mga salita ng Diyos. At kung ikaw po ngayon ay Iglesia ni Cristo, mas tatatag ang iyong pananampalataya, mas madedepensahan mong pananampalataya kung meron kang alam sa Biblia. Kaya po, huwag niyo ko ibabash. Tawag doon, respect is the key. Pero kaligayahan po namin na maimbitahan kaming mag-asawa kay Brad Johnson Amican nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita natin siya sa MBC, parang ako na-excite. Kasi ako po yung una nakakita sa inyo. Sabi kong gano'n, hala. Sabi ng anak ko, bakit sino yung sama? Yung pinanonood namin ni Dada mo. Sabi niya, naunahan ko pa siya magpa-picture. Tapos the following day, sinabi ko sa kanya, dating naman may picture kami ni Brad Johnson. Sabi niya, puntahan natin bukas. Yun. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala kayo at magkaroon ng testimony katulad nito na maibahagi ang aming pananampalataya, ang bago naming na-discover. Sana kung paano kami naging open-minded, ganun din po ang gawin nyo mga kapatid. Kasi iisa lang naman po ang hangarin natin, makapaglingkod sa tunay na Diyos. Marami pong salamat. Sabi nyo talaga, magsaliksik sa Biblia. Magbasa dahil yun yung makapagliligtas mo sa pagdating ni Kristo. Hindi yung tao na Kristo. Yung totoong Kristo talaga. Ay, doon sa talata, Brother Johnson. Mm-hmm. Yung sa Pilipos 2:5 doon na yung si Kristo doon sa ay nagiging hinubadya ka pagka Diyos niya, nagiging nagpakataon sa kamatayan talaga. Brother Johnson. Nung dumalo ako nun sa pagsamba ng Adventist, nung inano niya ako, nagkaroon ng
tawag doon, pag-uusap sa elders. Tapos, yun yung una kong tinanong about ang kalagayan ni Kristo. Tao ba siya o Diyos? Kasi sabi ko nga, nagnako siya sa krus. Hindi ba't tumawag siya ng Ama, tawarin mo sila, hindi nila alam ginagawa nila. Gano'n. Sabi ko, kung Diyos siya, bakit sino tinatawag niyang Ama? Yung mga ganong bagay. Tapos, nagbabasa pa rin ako ng tawag doon, ng pasugo. Kasi may mga pasugo naman dito sa bahay namin. Yung tungkol sa kalagayan ni Kristo. Tapos na tao siya, ganyan. Kaya nga lang doon sa pag-aaral namin sa Adventist, 'di ba, nung sa panahon ni Moises, 'di ba, sabi nga nakita na sila. Oo, nakita na sila. Paano sila nakita kung tao? Yung mga ganung bagay. Tapos marami sa Biblia na. Tapos unti-unti naiintindihan ko na parang lumilinaw na sa isip ko na ang Panginoong Jesucristo ay hindi tao. Hindi lang basta tao na kinikilala nga ng mga iglesia ni Kristo. Kasi nga, 'di ba? Uulitin ko, pag nagbasa tayo ng Biblia, wag lang natin babasahin yung certain na talata at magkakaroon tayo ng interpretation diyan. Tapos lilipat ka naman sa panibagong talata. Di ba? Minsan, tayo din, nadadaya tayo sa ganoong pamamaraan. Di ba? So, mas maganda talaga na sa sarili natin, i-verify din natin yung tinuturo ng mga ministro base dun sa nabasa natin sa Biblia. Hindi naman pinagbabawal sa iglesia ni Kristo ang pagbabasa ng Biblia, pero hindi naman ganun ka-open na halimbawa ang bawat miyembro bibigyan ng Biblia. Kasi sa Iglesia ni Cristo wala akong na-experience na binigyan kami ng Biblia at sinabihan kayo na mga kapatid, basahin niyo sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. 'Di ba? Kaya mga kapatid sa Iglesia, tanggapin natin yung katotohanan. 'Di ba? Na kailangan talaga natin magkaroon ng mas matatag, mas malawak na kaalaman pagdating sa Biblia. Dan sa ganun, muli, mas tumatag din yun pananampalataya kung nasaan kayo ngayon. Yun.